Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay December 26, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 10, verse 17 to 22. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga dahil sa akin. Iyaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mababalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y pagkakaloob sa inyo. Sapagkat hindi kayo magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at papapatay. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. December 26. Katatapos lang nung Pasko. Napansin niyo ba yung gospel natin? Siguro nagtatanong kayo, bakit ba ganito ang gospel reading natin? Parang ang bilis naman. Parang kahapon lang, kagagaling lang natin sa saya, sa handaan, sa mga family reunion, Christmas party. Tapos biglang ang gospel natin ngayon, all about persecution, rejection, betrayal. Parang ang bigat kagad, ano? Parang ano na ba? Mahal na araw na ba? Kung titingnan natin, hindi aksidente yung gospel. Totoo, yung gospel reading natin ngayon, gusto tayong gisingin mula sa isang romanticized Christmas. Kung tutuusin, madaling maging Kristiyano kapag Pasko. Madaling maging Kristiyano kapag may pagkain, kapag masaya ang pamilya, kapag payapa ang paligid. Pero paano kung tapos na ang handaan? Paano kung balik na uli sa trabaho? Balik na sa problema? Balik na sa mga toxic na tao? Paano kung ang pagiging mabuti mo ay ikaw pa ang napag-iinitan? Paano kung ang paninindigan mo ay nagdudulot ng pagkakahiwa-hiwalay, ng pagkakawatak-watak at hindi lang palakpakan? Doon nasusubok ang pananampalataya. At malinaw ang sinabi ni Jesus. Hindi niya pinangakong madali, pero ipinangako niyang hindi ka nag-iisa. Sabi nga niya sa part ng gospel, ang Espiritu ng Ama ang magsasalita sa inyo. Ibig sabihin, kapag hindi mo na alam ang sasabihin, kapag nanginginig ka na sa takot, Diyos mismo ang kikilos sa iyo sa pamamagitan mo. Kaya kung tatanungin mo, bakit ito ang gospel right after Christmas? Ang sagot, dahil ang Pasko ay hindi lang pagtanggap ng regalo. Ang Pasko ay pagtanggap ng responsibilidad. Hindi lang Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin, kundi Emmanuel, ang Diyos na kasama natin sa ating laban. Gradually, siguro pagkatapos ng bagong taon, emotions will subside, festivities will tone down. Pero ang hamon sa atin ng gospel, be faithful. Maging tapat tayo.
Dahil yung tinanggap natin, yung pinanganak sa sabsaban, always remember, yung bata na yan, yung sanggol na yan, siya rin ang magliligtas sa atin. Siya rin yung ipapako sa krus dahil sa kasalanan natin. Let us pray. Panginoon, salamat sa Paskong nagpapaalala na Ikaw ay Diyos na hindi lang sumasama sa saya, kundi kasama ka namin kahit sa hirap. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na sundan ka kahit may kapalit. Kapag kami ay napanghihinaan, ipaalala mo sa amin na ang iyong Espiritu ang kumikilos sa amin. Patatagin mo ang aming pananampalataya upang manatili kaming tapat hanggang wakas. Amen. Yan. So kung ang audio gospel reflection na ito ay naka-inspire sa iyo, may kilala kang pagod na sa laban, may kaibigan kang pinanghihinaan ng loob, i-share natin yung audio gospel na ito. Dahil ito ay para din sa kanila. I-share natin ito sa ating mga GC, i-share natin ito sa ating mga kapamilya, sa ating mga kamag-anak, sa abroad. Paalala natin na ang pagiging Kristiyano ay hindi natatapos sa romanticized Christmas, kundi kasama natin ang Diyos, may okasyon man o wala. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.